Hello. Good evening. Sa pangalan ng Dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Nandito po tayo sa ika-anim na pagpapasalamat para sa buwan ng taon ng 2025. Ating inuulitan yung unang araw ng Sabado. Ngayon po, meron tayo ditong sitas. Ating pong basahin ang ayon sa surat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 11. Sabi po ganito, tayo ng malalakas ay nararapat mangagbaka ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lubod sa ating sarili. Ngayon po, dalawang kalagayan ng tao ang ibinabanggit dito sa sitas. Yung sinasabing malalakas at mahihina. Paano po natin makikilala kung ang ating sarili ay kasama sa malakas o kasama sa mahina? Ngayon po, magbibigay tayo ng halimbawa. Dahil ang sitas ay magkataon po yan naman. Akyat tayo dito sa Roma 14. Sabi dito, huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay palilinis. Gayunman ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang bumi. Ngayon po, gawin natin itong halimbawa. Halimbawa, yung kinakain ng isa laban sa iyong bumi, pero kinakain yung malaya. Ngayon po, paano natin idudugtong kung tayo ba ay kasama sa mahina o malakas? Ang sinasabi kong malalakas, yung kanyang pag-iisip ay malawak na. Halimbawa, nakita natin ang ating kapwa na kumakain ng laban sa ating budhi. Kung malawak ang ating pagkunawak, i-ignore natin siya, hayaan natin siya kumain. Pero, kung halimbawa, nakita natin, kinakain niya ng bukal sa kanyang puso, sa kanyang kalooban na wala siyang nalalabag, tapos yung kinakain niya tutol sa iyong budhi at hinatulan natin siya na bakit ka kumakain yan, ibig sabihin niya, hindi pa tayo kasama sa tinatawag na malalakas. Dahil po, ang sinasabing malalakas, marunong mag-adjust. Malawak ang pag-iisip. Kayang unawain ang kalagayan ng kanyang kapwa. Marunong magpigil at magpimpi o mag-control ng sarili upang hindi makahatol. Isa po yan sa tinatawag na malakas. Halimbawa, di ba ang gulong ng buhay, minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim. Ito ba yung punto nasa ilalim ka, ikaw ngayon yung nangangailangan. Ngayon, gusto mong masolve yung problema mo, siyempre ibabahagi mo sa iyong kapwa, isi-share mo sa pamamagitan ng kwento. At kapag narinig niya, ibig sabihin, involved na rin siya sa nangyayari sa iyo. Mayroon ng koneksyon. Ngayon, kung nasa kalagayan kang malakas, at alam mo yung kahinaan ng iyong kapatid, pero hindi mo matulungan dahil dati noong nasa taas siya, tapos ngayon nasa baba naman siya, ba't mo siya tutulungan? Ang mangyayari po niyan, paghatol pa rin. Kasi po, ang
ang nangyayari, sa halip na malakas naman tayo at yung isa naman ang nasa mahinang kalagayan, dapat tayo naman ang marunong mag-adjust ng salamin. Hamuin natin yung nasa kahinaan ng isang taong nasa mahinang kalagayan. Kaya po, sabi nga dito, hindi ibig sabihin lahat palagi tayong malakas. Lahat palagi mahina. May mga pangyayari na minsan tayo'y malakas at tayo'y mahina. Ngayon po, halimbawa, nakita natin ang ating kapwa. Bagamat, halimbawa, meron din tayo sariling problema at humingi din tayo ng payo sa iba. Pero meron pa palang meron mas malala pa ang problema kaysa sa atin at kaya naman natin siya advisean na turuan kung paano niya masunod ang problema. Baka isa rin tayo sa tinatawag na malakas. Kasi po, kung titingnan po natin dito, makikilala ang isang tao kung siya'y malakas, kung marunong siyang umunawa sa mga sitwasyon, marunong mag-adjust, marunong kumilala kung paano niya isosolve ang isang problema. Hindi ba magaling tayong magpayo? Totoo po yun. Lahat naman tayo. Pinagkalooban magpayo sa ating kapwa. Pero minsan din, nangangailangan din tayo ng payo. Minsan din nagiging mahina tayo. Pero, sabi dito, tayo ngang malalakas. Sabi ni Apostol Pablo, kasama siya sa malalakas, ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina. Halimbawa ng panahon galit ka dyan dahil siya naman ay nasa taas, tapos nabaliktad, siya naman yung nasa mababang kalagayan, tutulungan ba natin kung hindi? Ngayon, alam natin na kung naririyan, pinaghaharian tayo ng Diyos, hindi po dapat humiira dyan ang galit ko po. Kundi gagawin mo ang pagtulong sa iyong kapwa. Dahil mas higit siyang nangangailangan ng tulong isa sa iyo. Sabi nga, mga bata, isakripisyo muna natin yung galit, yung hinanakit, yung sama ng loob, noon, para lang matulungan natin siya. Ganito po ang ibig sabihin pinagsikas na doon. At huwag tayong mga bigay lugod sa ating sarili. Nakagawa ka na ng kabutihan, nagkwento ka pa sa lahat. Alam mo, may problema yan si kung hindi ko tinulungan, hindi sana yung masusunod. Di ba may warning? Kapag tumulong tayo, dapat mula sa puso, hindi na pinamamalika. Ito po ang laman ng sitas na ito. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti at ikatitibay. Dapat po, yung ginagawa nating pakikitungo sa kapwa, kung siya'y bumagsak, dahil nga sa kalagayan mahina, dapat papagtibahin natin yun. At kapag siya'y nakatayo, hindi na siya muling bumagsak. Sino ba ang makakagawa nun? Walang iba, lingkod ng Diyos. Dahil nananahan sa kanyang puso ang Espiritu ng Diyos. At nananahan din ang Espiritu Santo. At taglay-taglay pa ang salita ng Diyos. Nakikibahagi tayo ng salita ng Diyos. Bagamat, kahit sabihin hindi tayo pinagkalooban mga ngaral, pero marunong ka naman mag-advise gamit ang salita ng Diyos. Indirect ka lang, hindi mo ginamit yung Biblia, pero ikabubuti ng iyong kapwa. At ikatitibay. Dapat kapag tumayo siya, halimbawa sa pasyente, hindi ba kayo yung pasyente, nasa kalagayan mahina? At tayong malalakas tayo ngayon sa ating nakakapit kayo yung pasyente. Dapat iiwanan natin siya, magaling na kaya ng tumayo sa kanyang sarili. Ganun po ang halimbawa ng isang malakas. Pero pagkatapos doon, huwag mo naman ipagkwento. Saan ka magaling doon? Umuwi muna ako sa probinsya kasi tunulungan ko yung kapatid ko nagkasakit. Nagkwento pa. Ano pang reward natin matatanggap sa Diyos? Wala na. Matitiway na lang yung ginawa natin kabutihan. Dahil
tinanggap na natin sa ating sarili na papurihan tayo. Mabuti naman pala yung ginawa mo, nakatulong ka sa kapwa. Ano pang reward natin? Nagpakilala ka na ng kabutihan na ginawa mo. Ganun po yun. Sabi nito, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Totoo, marami siyang pinagaling, marami siyang tinulungan. Ipinangalan niya ang kaharian ng Diyos. Nagpagaling ng mga bulag, pipig, bigi, pilay, pinggaw, at kung ano-ano pa. May pitong, at kung ano-ano pa mga malalang sakit, pinagaling niya. Pero kahit kailan, ano ang bilin niya sa kanyang tinutulungan? Ingatan mo, huwag sabihin kanino man kung sino ang nagpagaling sa iyo. Isang halimbawa na hindi dapat ginagawa ng sumusunod kay Kristo. Si Kristo mismo, hindi siya nagbigay ng sa kanyang sarili. Lalong-lalo na tayo, followers lang tayo ng Kristo. Hindi dapat natin ipagkwento ang mabuti o maliit na bagay na nagawa natin sa ating kapwa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Totoo po. Yung lahat ng narito sa banal na kasulatan. Hindi ba mayroong mga banal na kasulatan kapag may mga problema? Kung ikaw ay nahahapis, hanapin mo itong verse na ito. Kung ikaw ay natatakot, hanapin. Nandun na lahat yung detalye. Kaya, ang salita ng Diyos, o itong Ebanghelyo, isinulat ito para sa ikatututo natin. Halimbawa, kaya natin magbasa, pero hindi naman natin nauunawaan dahil po ito, lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa kalagayan tao, hindi mo talaga maiintindihan, hindi na kailangan mo ng subaybay ng Espiritu Santo para maunawaan mo ang Ebanghelyo. Ngayon, kaya nga, may mga sinugo na mga tagapangaral ng salita ng Diyos na siyang pinangunahan ng Espiritu Santo, sila po yung from spiritual na kalagayan, ginagawa niyang physical. Napapakinggan na natin yung mensahe, yung kahulugan ng mga ibang dinyo, isinulat dito sa banal na kasulatan. Kaya po, madali nang intindihin. Kaya kung nasa atin naman, kung yung pagdinig ba natin, sabi nga, ang may pakinig na ipakikinig ay makinig. Ibig sabihin, ang may tainga na handang makinig, dapat meron pang karugtong yan, umunawa, na uunawaan dapat ang kanyang pinapakinggan. Pag tinanong ka, ano nga ba yung sinabi niya? Alam mo yung sagot dahil naunawaan. Kung hindi mo naunawaan yan, hindi mo masasabi. Ano ba yung napakinggan mo? Kaya po, natututo tayo dito sa pakikinig ng Ebanghelyo, sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan na isinulat ng una upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ngayon po, alam na natin yung Ebanghelyo. Pero kapag wala pong kalakip na pagtitiis, halimbawa, punding-punding ka na, ano ba yung pinagkagawa naman ito dito? Ano ba, paulit-ulit naman. Kung wala kang pagtitiis, magre-reklamo ka, pakaawanin mo ka. Pero kung may pagtitiis ka, pagtyagaan mo sa panalangin, pagkasakaling magbago ka. Nang sa ganon, sa atin, na nakakaunawa, na tayong malalakas, nagsisingkin yung Ebanghelyo at sa kanya hindi pa, baka sa awa ng Diyos sa pamamagitan ng kadadalangin natin, mag-sink din sa kanyang isip, mabuksan ng kanyang puso. Salamat sa Diyos at nagbago din. Hindi ba ka? Kaya po ang Ebanghelyo, hindi lang sa pakikinig, hindi lang sa ikatututo, dapat meron din pagtitiis at pag-aliw. Kasi pag-aliw, parang may pagsimpatya pa tayo sa ating kapwa. Na may pagpapahalaga tayo. Pinakausap na natin, ininadalangin pa natin. Yung pag-aliw, personal yun. Pero yung pagtitiis, idalangin natin. Hindi natin kayang kausapin ang harapan, idalangin natin.
Sabi nito, naway nawa ng Diyos ng pagtitiis at pag-iliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip ng isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Kaya po, ang mangyayari niyan, yung malakas, andun na sa Diyos. Yung nasa mahina naman kalagayan, nangangailangan ng tulong ng malakas. Kapag tinulungan mo yan, parehas ng luluwalhati sa Diyos. Hindi ba magandang pakinggan? Nanadagdagan yung malakas dahil naibangon natin yung mahina. Napatayo natin siya na sarili niyang mga paa. Na kaya nang tumindig sa kanyang sarili. Pero ang problema, tayo po kasing tao minsan, kapag hindi na natin pinakaya, sumusuko tayo. Pero, kailangan tayo, sabi nga, kailangan natin ng panalangin at ayuno. Ang control at connection kay Lord. Ang panalangin, connection. Ang ayuno, pag-control sa sarili. Hindi lang sa prayer. Kahit gabi-gabi ka mag-prayer, kung hindi na magbabago ang ugali, useless pa rin ang prayer. Kasi hindi po, ang pag-ayuno kasi, pag-iwas. Sabi nga, ang tunay na reliyon ay ang pag-ingatan ng kanyang sarili na walang dunis, hindi madunisan ng sanlibutan. Magpigil ng kanyang hila. Ito ang number 1 na kinukontrol. Upang kayo na may pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba napakaganda? Dati noon, pasyente lang siya. Nakapag tayo, dinala natin dito. Pagkatapos, nung tinulungan natin, lumakas siya, nakarecover siya. Hindi ba dati tayo lang yung nagpupuri sa Diyos. Ngayon, kasama na natin siya nagpupuri sa Diyos. Hindi ba ang saya? Ang sarap nagkaroon ng produkto. O bunga yung ating sakripisyo. Na pinagtiisan natin na sa ating kahit sugat, nangangamoy na, parang ayaw na natin lapitan. Pag minamaglit natin, parang hindi na tayo makaprana. Pero, pasalamat tayo sa Diyos dahil nagtagumpay tayo sa bagay niya. Dalawa na yung nagpupuri sa Diyos. Kaya tayo dumadami dahil po sa isang objective na walang iba, makahikaya ng mga kaluluwa na mailapit sa Diyos at magsisi at magbalik loob at magiging kasama na rin natin. Isa na rin kapatulan. Hindi ba napakasarap pakita? Na kumbaga, yung sakripisyo natin, nagbubunga yun. Huwag lang natin ipapropento yung ginawa natin kabutihan. Dahil ang reward sa pagbabalik pa ng ating dakilang Panginoon. Sa pagbubuklong. Hindi pa ngayon, huwag muna natin tanggapin ang pasalamat ng ating kapwa. Dahil kapag tinanggap na natin yan, sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon, wala nang hindi na naka-record yun. Kasi kung ganito po yan, kapag gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, lahat ng ginawa natin kabutihan naka-record doon sa libro ng buhay. Ngayon, kung dito pala, in-accept na natin yung pasalamat at niluwalhati na natin ang ating sarili dahil sa ginawa natin maliit lang na bagay. Murado yan doon. I-cross out yan doon. Nagagawa ka ng ganitong mabuting bagay. Pinuri ka, pinasalamatan ka, tinanggap mo na, inadmit mo na. Tinanggap. Plus minus. Ano pang reward na matatanggap natin? Sabi dito, sa ganito'y mga tanggapan kayo gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang dapat maging attitude o ugali ng isang lingkod o tagasunod ni Kristo. Magtanggapan. Parang bisita na kapag dumalaw sa atin, papusukin natin sa ating tahanan. I-entertain natin.
gawin nating welcome o bukas ang ating tahanan, lalong-lalo na sa kapwa-lingkod ng Diyos. Importante po yun. Kasi po, ang paggawa ng kabutihan, sabi nga, tayo'y nangaligtas hindi dahil sa paggawa ng mabuti sa kapwa, kundi dahil sa habag at awa ng Diyos. Ibig pa sabihin, dati, hindi tayo kalugod-lugod sa Diyos, pero kinahabagan tayo, kinaawaan tayo, nabago natin ang ating sarili dahil sa kalooban ng Diyos. At ngayon, nung nabago na tayo, kinakailangan tayo naman po ang nagiging dahilan para makatulong sa ating kapwa. Yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin, produkto na lang po yun ng kaligtasan. Ibig sabihin, naghaharing sa atin ng Diyos. Kaya pala tayo'y nakakatulong na at nakahabag na sa ating kapwa. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagpatuloy dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Kaya nga po natin nabilang Panginoon, bagamat siya ay anak ng Diyos, dahil nung isinilang siya ay nasa ilalim ng kautusan, kinakailangan niyang sumunod ayon sa kautusan. Kaya nung ikawalang araw, dahil sa kautusan na kinakailangan siya ituwiin, sinunod niya. Pero pagkatapos po nun, nung siya'y nangangaral na ng Ebanghelyo, doon na po nang nagkaroon ng bagong pakikipagtipan ang Diyos sa tao. At nangyari yun matapos ng mamatay ang ating katilang Panginoon. Kasi po, ano yung ipapangaral? Kung hindi pa muli nabubuhay na maguli ang ating katilang Panginoon. Kasi po yun ang magiging proof na totoo ang ating dakilang Panginoon na walang doon sa kanyang mga ipinapangaral, lahat ng yun ay katotohanan. Maging sa kanyang sarili nung siya'y nabuhay na makulit sa mga patay, katotohanan din yun. Dahil hindi pa nangyayari, binabanggit niya na ng 3 ulit na kinakailangan siya'y mamatay, ibibigay sa mga matatanda ng bayan at pagkatapos ng 3 araw ay muling mabubuhay na makulit sa mga patay. Sinambit niya yan. Kaya ibig sabihin, dahil sa sinabi niya yun at sa hula ng mga propeta, napagtibay yun. Kaya po ang ating dakilang Panginoon nabuhay sa ilalim ng kautusan nung siya'y nabuhay din na mag-uli sa mga patay. Siya'y naging ministro. Sapagkat isa rin siya sa tagasunod ng nasa kautusan na walang iba ang pagtutuloy. Ang pagtutuloy ko kasi sa isang termino, paghubad. Sa magkatuwid, sa pamamagitan ng aral na ibinabahagi o ipinapangaral ng ating dakilang Panginoon, na nagiging hubad po tayo sa harapan ng Diyos. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa, tayo'y hahatulan, dipindi po sa ating mga gawa. Kaya wala po tayong maikatato. Kaya siya'y naging ministro. Kung siya'y namatay sa krus, hubad. Ganun din ang tingin sa atin ng Diyos. Hubad tayo sa Kanya. Mula nang tayo magsipagsubok sa Kanya at nagpasakot sa Kanya at kinilala natin siyang Panginoon. Kaya, maliit na bagay yan, nakatago man sa lihim o lahat ng yan, nakikita ng Diyos. Sapagkat marami siyang mga nilikha sa langit, na nilalang ng maraming mata, kita niya lahat yan. Ano pa sabi dito? At upang ang mga hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan, gaya ng nasusulat. Kaya nga, ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil. Ito po kasi si San Pablo.
Kung maalala natin, siya po ay tinawag para maging apostol ng mga Hintyo. Kasi po, yung mga pinili ng ating dakilang Panginoon, kahit kung si Simon Pedro, ayaw niya talagang lumabas sa Israel. Focus lang siya sa mga Israelita. Hindi ba nagkaroon pa nga siya ng panaginip o pangitain? Anong sabi? Meron isang lambat na bumababa at may mga hayop na nandoon. Habang bumababa, tinitingnan ni Pedro ano ang sabi ng isang tinig. Pedro, magpatay ka at kumain. Ano ang sagot ni Pedro? Hindi pa napasukan ng anumang bagay na marumi ang ating bibig. Ito po ay hudya ng pagbubukas ng Ebanghelyo para sa mga hindi. Pero takot si Pedro. Dahil po kasi si Pedro, nung siya'y Simon pa, para siyang ginaganon-ganon ng hangin, walang paninindigan. Kaya nga sabi niya, mula ngayon hindi na Simon ang itatawag sa kundi Pedro, parang tumigas-tigas naman ang kunti. Pero po ito si San Pablo, kung maalala natin, nung nakisalo ngayon itong si Simon Pedro, napansin niya nun ni San Pablo yung kanyang ginawa, na parang plastikan lang yung pakikitungo niya sa mga hindi. Hindi ba ga? Pinayuhan siya ngayon ni San Pablo. Paano mo mahilikan at isang hindi na mabago ang kanyang sarili? Kung pagdating doon sa pakikitungo, sinasabayan mo rin ang hindi. Paano mo siya mababago? Kaya po, itong si San Pablo, siya po ang naging apostol ng mga hindi. Kaya po, sa pamamagitan niya, sa kanyang mga panangaral at mga sakripisyo na dinanas ilang beses siyang ibinilang po at pinakakawalan ng anghel, nangyayari po yun para lamang masunod na ang Ebanghelyo dapat ipangaralin sa mga Hintil. Para yung mga Hintil papurihan ng Diyos sa pamamagitan ng bunga ng pangangaral na yun. Hindi lang magpupuri. At aawit ako sa iyong pangalan. Hindi pa nga maraming nagpupuri sa Diyos dahil sa awitin. At muling sinasabi niya, magdala kayo kayong mga Hintil sa kanyang bayan. At muli, purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga Hintil. At purihin siya ng lahat ng bayan. Kaya po kung titingnan po natin, si San Pablo hindi nasayang ang kanyang pagpapagod sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bagamat hindi mabuti ang naging kanyang kamatayan, pero dahil sa sakripisyo niya, na doon talaga nakatalaga ang kanyang buhay alang sa Ebanghelyo, hindi po siya nang hinayang anuman ang kahantungan ng kanyang kamatayan. Mamalag po ang nangamatay kay Kristo dahil sa trabaho o obligasyon na mangaral ng salita ng Diyos. Saan po sila paroroon? Nandun sa ilalim ng dambana. Yun ang mga unang bubuhayin na mag-uli sa mga patay. Yung mga nagsakripisyo, nag-suffer at ng kung ano-ano pa ng kahirapan o pag-alipusta o kamatayan man na dinanas nung nabubuhay pa dito sa ibabaw ng sanlibutan, napakaganda po ng kanilang kalagayan sa ilalim ng dambana. Kaya po, kung tayo po ay tagapangaral ng salita ng Diyos, kinakailangan kasama tayo doon sa malalakas. At yung mahihina, kapag nagsishare na tayo sa atin, ang humihingi ng advice, payuhan natin ng tama. Na dapat matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nang sa ganon, sama-sama natin papurihan ang Diyos. Totoo nga, hindi tayo mga Israelita.
Pero kasama tayo sa mga mapalad na naabutan ng Ebanghelyo at ngayon ipinagpapatuloy natin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Noon, iba ang tagapangaral ng salita ng Diyos, tayo tagapakinig lang. Pero may henerasyon nagtatalaga ang Diyos ng mga bagong tagapangaral para magiging halili ng mga sinaunang tagapangaral. Kaya tuloy-tuloy lang po ang Ebanghelyo, ang pangangaral. Dati pasyente lang. Ngayon, nung nakaunawa na ng salita ng Diyos, tagapangaral na. Ganun po kasi ang kalooban ng Diyos. Dapat hindi mapigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Siguro po, nandito na lang tayo ibagi sa oras ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karahingan sa Diyos, ilapit natin sa Kanya, at ipagkatiwala natin ang ayon sa Kanya. Salamat po at isang mapagpalang gabi sa bawat isa.